Sa na-miss nyo, ibabahagi ko po ulit ang mga pinag-usapan, nag-trending na balita dito sa ating bansa. Ito po nagte-trending ngayon, bagong balita pa lang po ito. Sabi dyan, ex-President Duterte may be held liable for sedition, Romualdez of Camiguin. Sabi dyan, when you rise publicly and tumultuously and wish to attain outside legal methods, secession, that already falls into the elements of sedition. Actually, marami pong nagsasabi niyan, ano, yung mga public forum, yung mga usapan sa mga live, sa iba't ibang platform. Marami nagsasabi na tila, ano ba ito? Ito ba ay isang uri ng rebellion or sedition, pag-aaklas, no? Kasi pinupush yung idea na ihiwalay ang isang kapuluan sa isang nagkakaisang bansa. Ano po? Hindi sinabing nagkakaisa yung mga tao, kasi ngayon talagang wala po tayong unity. Pero yung mga kapuluan po natin ay iisang bansa lamang po yan. Pero may grupo, may mga tao, at hindi lang basta mga tao ito mga kilalang tao na naging pinuno ng ating bansa ang nagpupush ng ideyang ihiwalay ang Mindanao. Ano pong resulta nito? May mga taga Mindanao na sumusuporta sa ganyan at may mga taga Mindanao din naman na wala, no? Nakakadismaya lamang na naririnig natin ng gantong idea or ang mga taong nagpupush nito ay dating matataas na opisyal ng ating bansa. In this case ay ang dati nating Pangulo, no? Kasama niya dito ay mga matataas din na opisyal ng LGU sa Mindanao, no? So nakakalungkot, no, dahil sila itong dapat na nangunguna na pagbuklod-buklo rin ng ating mga kapuluan, tayong mga Pilipino, pero sila pa itong nangunguna na mag-push ng ganyang ideya na ihiwalay ang kapuluan ng Mindanao. Considering na dating Pangulo po si ex-president, no? Talaga namang paano nangyari 'yon, ano? Kaya naman po ang sabi ng gobyerno ay silang gumamit ng pwersa para hindi matuloy ito, no? So kung kayo po ba ang tatanungin, payag po ba kayong mangyari ito? Kung kayo taga Mindanao, payag ba kayong maihiwalay ang kapuluan ng Mindanao sa Bisaya at sa Luzon, sa Pilipinas? At kung kayo taga Luzon at Bisaya, payag ba kayong mapahiwalay ang mga taga Mindanao? Ako po kasi personally hindi. So ito pa po mga kababayan, mga kakamping, ito pa po yung ibang pinag-usapan sa nag-trending dito sa ating bansa. Alam nyo, hindi na po talaga ako naniniwala sa mga survey because it's not making sense anymore, no? Dito sa senatorial preferences, pang 12 hanggang 17, si Atty. Lenny, no? At mas gusto pa nila yung, ayan, tignan nyo lang yung mga pangalan. Pero dito sa presidential preferences sa 2028 election, pangatlo, si Atty. Lenny sa gusto ng mga Pilipino, no? So parang nakakapagtaka lang, no? Na parang halos ayaw ng mga taong maging senator si Atty. Lenny, pero pangatlo siya sa gustong maging presidente ng mga tao. So, make it make sense, no? Kasi it doesn't make sense. Ewan ko, yun po yung para sa akin ang interpretation ko dito sa dalawang survey result na ito. Kaya po ako ay hindi na naniniwala. Ito po yung nakakapiko, no? At saka nakakadurog ng puso. Sabi dito sa Inquirer.net, in a 12-page decision, the High Tribunal's Second Division reversed the 2016 decision of a Bohol Regional Trial Court that initially sentenced Pedro Amarile to serve 8 to 14 years in prison for stealing 200 coconuts worth 2,000 pesos. Grabe naman yan, no? Kung hindi na-reverse ng Supreme Court yung desisyon ng RTC, makukulong po yung nagmagna ng coconut, no? Na worth 2,000 pesos lang. Na pwede siyang makulong ng 8 to 14 years dahil sa halagang 2,000 pesos. Samantalang yung mga politiko, mga politicians, no? Nagmamagna ng daan-daang milyon at bilyon pa nga yung iba. Pero, ayun, may nakita po ba tayong nakulong? Na sentensyahan ng pagkakakulong ng mahabang panahon, no? May nakita ba tayong napanagot, no? Wala. They gotten away with our money. Nakuha nila yung pera natin, pero hindi sila napanagot. Tapos, yung mga maliliit na tao, na halagang 2,000 pesos, makukulong ng up to 14 years. Napaka-unfair po talaga. Parang yung mga naging biktima ng EGK, no? Na mga street level, may hirap. Mga inosente, biktima ng EGK, summary execution, vigilante killings. Tapos may mga big time na mayayaman na dahil sabi, kaibigan, kakilala, tila pinarotektahan. So, nakakagalit. Pero yan po ang realidad dito sa bansa natin. At ito po, masamang balita, Philippine ranks 115 in corruption index. Ayan po, ang baba po ng ranking, no? In fairness naman, nag-improve, but still below the global average of 43. Ang points kasi ng Pilipinas ay 34, no? 33 noong 2022, naging 34 noong 2023, pero ang global average ay dapat 43. Alam nyo, nung time ni Pinoy, ang ranking natin, ito kasi nung last year, ang ranking natin 115. Nung time ni Pinoy, pumalo po ang pinakamataas na ranking natin sa kasaysayan. Kung hindi ako nagkakamali, ay pumalo sa 85, no? Yung po yung pinakamataas na ranking ng Pilipinas. And ito, sabi dito, former President Arroyo joins Lakas C&D Solons in manifesto of support for Speaker Romualdez.
So, nagugulat po yung mga tao, no? Ang daming nakakagulat na pangyayari. Si dating Pangulong Arroyo, alam naman po natin na kaalyado siya ni VP Sara. At siya yung kasakasama ni VP Sara nung panahon ng kampanya at nung panahon nagde-decide pa si VP Sara kung tatakbo siya sa national position, no? So, siya yung kasakasama. In other words, alam natin na magkaalyado sila. Magkasanggang dikit sila. Tapos si Speaker Romualdez ay talagang nakakabanggaan ni VP Sara. Pero, ngayon, ang nakikita natin, ito pong si dating Pangulong Arroyo ay sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. So, hindi natin alam kung ano yung mga laro nila, no? Para sa akin, parang hindi ito matatanggap ng mga Duterte, no? So, anong mensahe ang pinapakita nito sa mga Pilipino? Na walang unity, na wala talagang sincerity yung pinanawagan nila nung eleksyon. Na tila ginamit lang nila ang emosyon at paniniwala ng mga sumuporta sa kanila para sila ay maluklok sa posisyon. Para sila ay manalo, ginamit lamang nila ang siguro yung belief at suporta, paniniwala ng mga taong sumuporta at naniwala sa kanila. And then ngayon, panalo na sila dahil meron silang mga personal na interest, no? Or hindi natin alam, yung kasi yung nakikita ko ay parang baliwala na sa kanila yung pinanindigan at pinaniwalaan ng mga supporter nila, no? Pero kung ako ay isa sa mga sumuporta sa kanila, syempre, panigurado masasaktan ako dahil parang tila ginamit ako, niloko ako at pinaniwala lang ako sa pag-asang pulpol. Hindi naman pala totoo, no? So, kaya ako bilang kakamping, wala akong pinagsisisihan kahit natalo tayo. So, yun lamang po muna ang gusto kong ibahagi sa inyo, no? Manatili po tayong updated sa mga nangyayari sa ating bansa dahil kung hindi, sino pang magiging makabayan? Marami na pong Pilipino ang walang pakialam sa nangyayari, especially yung mga Pilipinong maayos ang buhay. Pero, kudos sa mga taong concerned sa bansa natin, kahit pa mayaman na at komportable na sa buhay, ano? Above all else, sana unahin natin ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Lagyan nyo lamang po sa comment section below. Kita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.